Okay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Please pray for choir and some brethren. They are every time practice for this coming praise night. Ipanalangin niyo po yung ating choir at ilang mga kapatiran dahil madalas na po silang nag-eensayo para sa paparating na praise night. They try their best to give a graceful song to us. Ginagawa na yung kanilang makaya upang maghandog ng mapagbiyayang awitin para sa atin. Okay po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal aming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasa. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pag-iusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, ikalawang Timoteo, chapter 4. Ikalawang Timoteo, chapter 4, 7, verse 7 and 8. 7 and 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. We continue learn 2 Timothy chapter 4. Patuloy po nating pag-aaralan ang ikalawang Timoteo chapter 4. We already read many times, verse 7 and 8, we learn, right? Maraming beses na po nating pinag-aralan yung verse 7 at 8. You'd better memorize. Kaya mas mabuti na kabisaduhin niyo po ito. Okay po. Verse 8, kaya mula ngayon ay nakaran na sa akin ang putong ng katuwiran. Ang putong katuwiran, isang putong na ipinakakalob sa mga naging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Ang putong ng katuwiran ay maaaring ituring na ang walang hanggang gantimpala na tatanggapin natin kapag tayo'y tumatayo sa harapan ng Panginoon. 2 weeks ago, do you remember what we learned? 2 linggo po yung nakalipas. Naalala niyo po ba yung ating pinag-aralan? Maybe you already forgot, right? Marahil nakalimutan niyo na po. We learn about the reward. Pinag-aralan po natin ang patungkol sa gantimpala. But at that time we couldn't learn all. That's why today let's continue learn more about the reward. Pero sa pagkakataong yun, hindi po natin napag-aralan ang lahat. Kaya ngayon po ipag-aaralan natin ang higit pa. Napag-aralan natin ay pagkatapos ng kaligtasan, wala nang paghukom para sa mga kasalanan, ngunit may paghukom para sa mga gantimpala. We learn each the judgment seat of Christ. Pinag-aaralan po natin yung hukuman ni Kristo.
2 Corinthians chapter 5:10, right? It says about the judgment seat of Christ. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 10, binanggit po dito yung tungkol sa hukuman ni Kristo. It's about judgment for reward. Ito po yung tungkol sa paghuhukom para sa gantimpala. So last time we learned, right? Reward. Reward is a very important thing in our Christian life Nakaraan po pinag-aralan natin na yung gantimpala ay napakahalagang bagay para sa ating buhay Kristiyano. because God consider it's a really important thing to us. Dahil itinuturing ito ng Diyos bilang mahalagang bagay para sa atin. So today pag-isipan natin ano ang mga condition at pamantayan sa pagtanggap ng gantimpala. Ano ang mga condition at pamantayan sa pagtanggap ng gantimpala. Pag-isipan natin. Buksan mo ang Biblia, Unang Korinto chapter 3. Unang Korinto chapter 3 verse 10. Chapter 10 verse 10 hanggang 15. Verse 10 to hanggang 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinaggapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito. Sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi. Bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. It describes where what's the reward in our Christian life. Ipinapaliwanag pong mabuti dito kung ano yung gantimpala sa ating buhay Kristiyano. Inihalin tulad natin ang ating Christian life sa pagtatayo ng isang bahay. Sa pagtatayo ng bahay, ang pundasyon ang pinakamahalaga. Tama po ba? Pinakamahalaga. Pundasyon. Ang pundasyong ito ay si Jesu Kristo. Right? Pundasyon. Let's suppose you build the house. Ipagpalagay natin na nagtayo ka ng bahay. Foundation is the most important, right? Yung pundasyon po, ito po yung pinakamahalaga. This foundation is right? Our Lord Jesus Christ, right? At yung pundasyong ito ay si Jesucristo na ating Panginoon. So, because we get the salvation through Jesus Christ. Dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. We get the salvation through the faith in Christ, right? Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. That's why this foundation, all the house, this foundation is the same, pareho. Kaya sa lahat ng bagay, ito po yung parehong pundasyon. Bagamat pareho ang pundasyon, maring magkaiba ang mga material na ginagamit sa pagtatayo ng bahay. Tama ba? We build the house. Magtatayo tayo ng bahay. But foundation same, but one material we use, right, can be different, right? Each house, right? Iisa yung pundasyon, pero yung materyales na gagamitin sa bawat bahay ay magkakaiba. We get the salvation through faith in Jesus Christ. Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Pareho, right? Pareho ang ating kaligtasan, ngunit ang pamumuhay ng Christian life,
pagkatapos maligtas ay maring makakaiba. Right? Makakaiba. Kapag dumating ang apoy, right? Dumating ang apoy, makikita ang pagkakaiba depende sa ginamit ng materials. Right? Anong material? Yeah. Sa pagdating ng Panginoon, mahahayag kung paano tayo namuhay sa ating Christian life. Right? So, yeah, that's why Unang Corinto chapter 3, right? It describes with what material we have to build the house. Kaya pinaliwanag po ng unang Korinto chapter 3, sa anong materialis ba dapat natin gawin yung ating bahay? Yeah. Verse 12, kung ang sinuman ay magtatayo sa ibabaw ng salingang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato. Right? Ginto, pilak, mahalagang bato. Even though fire come, it remain, right? It remain. Kahit na dumating yung apoy, ito ay mananatili. Yeah. But paano? Kahoy, tayami, pinakapasan, if a fire come, right? It disappear, right? Kapag dumating ang apoy, ito ay maglalaho. That's why if we build the house by gold, silver, and precious stone, it can be our reward. Kaya kung itatayo natin yung ating bahay gamit ang ginto, pilak at mahalagang bato, ito yung ating magiging gantimpala. But if we build the house by the kahoy, tayami, pinakapasan, when fire come, we don't have any reward. Pero kung itatayo natin yung ating bahay gamit ang kahoy, dayami at pinaggapasan, pag dumating yung apoy, wala tayong magiging gantimpala. Kung anong uri ng buhay ang nag-iiwan ng gantimpala. Anong uri ng buhay? Ang bawat buhay na isinabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos ay kagantimpalaan. Kagantimpalaan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Unit, ang lahat ng buhay na isinabuhay para sa pansariling laman ay hindi mag-iwan ng gantimpala. Naintindihan niyo po? Buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Galatia po, chapter 6. Chapter 6, verse 7 and 8. 7 and 8. Galatians 6, verse 7 and 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan, subalit ang naghahasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Verse 7 said, right? Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang ani, right? Halimbawa, verse 8, sapagkat ang naghasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman, mag-ani ng kasiran. Right? Walang nakatira. Walang kantimpala. Right? Subalit ang naghasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-ani ng buhay na walang hanggan. It's an eternal thing. It remain as an eternal reward. Ito po yung mga walang hanggang bagay, ito ay mananatili bilang walang hanggang gantimpala. Kaya naman, sa lahat ng ating ginagawa, dapat tayong mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sinabi ng Biblia, Unang Corinto, chapter 10. Unang Corinto, chapter 10, 31. Unang Corinto, chapter 10, 31.
Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yeah. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, right? Yeah. Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. That's why you can know, right? When you do something, it can be eternal reward or not, right? Kaya malalaman nyo, kung may ginagawa kayong isang bagay, kung ito ba ay walang hanggang gantimpala o wala. Kumakain. When you eat the food, it can glorify God. Kapag kumakain po kayo, iisipin nyo, ito ba ay kaluluwalhati ng Diyos? Halimbawa, you always eat bad food. Halimbawa po, kumakain kayo palagi ng masasamang pagkain. Can glorify God. Maluluwalhati ba nito ang Diyos? It can destroy your body. Ito po yung sisira sa iyong katawan. Uminom. You always drink bad drink. Lagi kang umiinom ng masamang inumin. Halimbawa, alcohol. You always drink alcohol. Halimbawa, alak. Lagi kang umiinom ng alak. Can glorify God. Maluluwalhati ba nito ang Diyos? Hindi, right? Yeah. Whatever you do, right? You can check whether it's glorify God or not. Ano man ang inyong ginagawa, suriin mo ito kung naluluwalhati ba ang Diyos o So hindi. if it does not glorify God, it cannot be the reward, right? Kaya kung hindi ito maluluwalhati ang Diyos, hindi ito magiging gantimpala. Yeah. At tatanggap ng gantimpala ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 3. Balikan natin. Yeah. Chapter 3 verse 8. 3 verse 8. 3 verse 8. Yeah. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Right? Kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Kanyang, right? Ibig sabihin, walang gantimpala para sa grupo. No reward for Cavite Church. You have to understand. Kailangan nyo pong maunawaan na walang gantimpala para sa buong Cavite Church. Cavite Church, it's your reward. O Cavite Church, ito yung inyong gantimpala. No. Wala po. Individually. Isa-isa po. Right? Because in Cavite Church, right, some brethren, they live their Christian life for the glory of God. Dahil sa Cavite Church po, may mga kapatid na nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. But some brethren, they don't live for the glory of God. Pero may mga kapatid na hindi nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. No. Group reward. Kaya walang gantimpala para sa grupo. Ang Diyos ay isang eksaktong Diyos. Ibinibigay niya ng eksakto ang gantimpala ayon sa mga gawa ko. Awit 18, buksan mo ang Biblia, Awit 18, verse 20. Awit 18, verse 20. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako'y kanyang ginantihan. Yeah. Ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran. Right? We have to know God check each one, their Christian life. Kailangan nating malaman na sinusuri ng Diyos ang bawat isa, yung pamumuhay Kristiyano ng bawat isa. That's why, if we look at the Romans chapter 16, Apostle Paul praised his fellow worker. Kaya kung titingnan natin sa mga Roma chapter 16,
Pinuri ni Apostol Pablo yung kanyang mga kamanggagawa. But he praised his fellow worker different according to their labor and sacrifice. Pero pinuri niya yung kanyang mga kamanggagawa na magkakaiba ayon sa kanilang sakripisyo at pagpapagal. Roman 16, 복사 모양 비블리아, Roman 16, yeah, 12, Roman 16, 12. Okay po, 16:12, basahin po natin ng sabay-sabay. Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa na manggagawa ng Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa na manggagawa ng Panginoon. Manggagawa ng Panginoon. Right? It's good. Subalit, magkaiba si Persida. Batiin ninyo si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. Right? Minamahal at na marami ang nagawa para sa Panginoon. Marami. Right? Magkaiba, right? It means God give a lot of reward according to their works. Ibig sabihin, ibinibigay ng Diyos yung maraming gantimpala ayon sa kanilang paggawa. Hindi bibigay ang gantimpala para sa hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa. Sa mundo, sa ilang pagkakataon, maaari akong makatanggap ng gantimpala kahit hindi ko ginawa ang isang bagay. Ang kaligtasan ay libre, ngunit ang gantimpala ay hindi libre. Tama ba? Don't expect reward. Free reward. Don't expect free reward. Huwag niyo pong asahan yung libreng gantimpala. Before I watch some the Animal Kingdom, you know, Animal Kingdom. Noon po napanood ko yung Animal Kingdom. Animal Kingdom. At the time, the lion caught one baka Sa pagkakataong yun po, may isang leon na may nahuling isang bata to eat. para kainin. Yeah, but baka also malakas, right? Pero yung baka po ay malakas. That's why Mayra, very difficult to catch the baka, even it's lion. Kaya nahirapan po siyang hulihin yung baka kahit na siya ay leon. That's why when lion almost catch the baka, lion also almost exhausted. Kaya nung halos mahuli na ng leon yung baka, yung leon ay halos pagod na. But when lion tried to catch the baka, you know the hyena, you know the animal hyena. Alam mo ba hyena? You don't know? Hyena. Anyway, there is the animal hyena. Hyena just watch. Ngayon po man yung hayop na hyena, siya ay nanonood lang. Kaka ito. The lion, meron baka. Try to catch it. Yung leon po, sinusubukan niyang hulihin yung baka. But hyena, watching. Pero yung hyena, siya po ay nanonood lang. Then lion almost exhausted. At halos pagod na yung Then leon. hyena come, try to eat. Pagkatapos yung hyena ay lumapit para kainin yung baka. But lion no more strength to catch the hyena. Pero yung leon ay wala na siyang lakas para paalisin yung hyena. Lion did all effort, right? Ginawa ng leon yung kanyang makakaya. But hyena eat. Pero yung hyena yung kumain. Ito, hyena. Hindi maganda. Tama? Tama ba? Hindi maganda? Yeah. But God does not allow this situation.
Pero hindi ipinapahintulot ng Diyos yung ganitong sitwasyon. Yeah, you don't do any work for the glory of God. Wala kang gagawin para sa kaluwalhatian ng Yeah. Diyos. But you expect great reward. Tapos umaasa ka sa malaking gantimpala. Kagaya ng hyena. Katulad po ng hyena. But God did not allow this situation, right? Hindi pinapahintulot ng Diyos yung ganitong kalagayan. At kaidang malin na kabutihan ay tiyang na gagantipalan ng Diyos. Kaidang isang malin na bagay na ginawa ng isang batang anak ay gantipala. Sinabi ni Jesus, buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10, 42. Chapter 10, 42. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Yeah. Tiyang na hindi siya mawawalan ng kanyang gantipala. Tama? Just to give water. Magbigay lang ng tubig Yeah, to small boy. sa maliit na bata. Yeah, it's also reward, right? Reward. Ito rin po ay may gantimpala. Our Lord, don't forget. Dito kalilimutan ng ating Panginoon. Yeah. Ang mabuting gawa na ginawa lalo na para sa isang Kristiyano ay tiyang na may gantimpala. Marko chapter 9, buksan mo ang Biblia, Marko chapter 9, 41. 9:41. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay hindi mawawalan ng kanyang gantimpala. Yeah. Here also, right? You try to give water to save the Christian. Dito rin po subukan yung magbigay ng tubig sa isang ligtas na Kristiyano. Meron maraming Christian here, right? Dito po maraming Kristiyano. Yeah. Every Sunday you give water. Tuwing linggo, magbigay kayo ng tubig. Yeah, it become reward, right? Ito po ay may gantimpala. If you serve coffee, Kung maghahain ka ng kape, it will be more great reward. mas malaki yung gantimpala. Yeah, tama. Our Lord will not forget. Hindi ito kalilimutan ng ating Panginoon. Ang Panginoon na nagbibilang ng bawat hibla ng ating buhok ay hindi nakakalimot sa kahit malin na kabutihang ginawa ko. Tiyang na gagantimpalaan niya ito. Right? At ang pagtanggap ng gantimpala ay inihalin tulad sa isang karera o paliksahan. Pag-isipan natin, buksan mo ang Biblia, 1 Corinto chapter 9. 1 Corinto chapter 9, 24 hanggang 27. 24 hanggang 27. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Pag-isipan natin, may mga pagkakataon na nawawala ng gantimpala.
versikulo 26, kaya't ako'y tumatakbo na hindi kaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi kaya ng sumusuntok sa hangin. Ang mahalaga sa isang karera ay dapat tumakbo sa tamang direction. Tamang direction. Tama ba? Tamang direction. Even though the runner in the race very fast, if run different way, right? It's no reward, right? Kahit na yung mananakbo ay tumatakbo sa isang takbuhan, pero tumatakbo siya sa maling daan, ito ay walang gantimpala. Tama? Walang kabuluhan. Kung mali ang motibo sa pananampalataya, walang gantimpala. Mali ang motibo sa pananampalataya. Ang Christian life na ginagawa upang ipakita sa tao ay hindi nagdudulot ng gantimpala. Sinabi ni Jesus, Mateo chapter 6, buksan mo ang Biblia. You also mark the unang Korinto chapter 9. Markahan nyo rin po yung unang Korinto chapter 9. We will return again. So, buksan mo ang Biblia, Mateo chapter 6, verse 1 hanggang 4. Mateo 6, verse 1 hanggang 4. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trompeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang maging lihim ang iyong paglilimos, at ng iyong Ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Verse 1, right? Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao. Harap ng mga tao. Upang makita nila. Upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala, right? Wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. It's right, important. Ito po yung mahalaga. Verse 2 also, kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo. Kaya nang ginagawa ng mga mapakunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag tinanggap na ng tao ang kaluwalhatian, wala nang gantimpalang matatanggap mula sa Diyos. Kaya verse 4, upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng mga limay, gagantimpalaan ka. Right? Kaya kapag ipinakyayabang o ipinapakita ang sariling gawa, maring mawala ang gantimpala. So, even though we do many good things, it's better. We don't boast ourselves. We don't reveal to other people. Kaya kahit na ginagawa natin yung mabubuting mga bagay, mas mabuti na hindi natin ito ipagyabang. If already other praise us, right? We already receive all the glory, right? At kapag pinuri na tayo ng ibang mga tao, tatanggap tayo ng kaluwalhatian. So no reward remain. God will provide.
Kaya wala nang matitirang gantimpala na ipagkakaloob ng Diyos. Right? Sa huliang buhay na makakunwari ay hindi makakatanggap ng gantimpala. Dapat tayong mamuhay ng Christian life sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos. Colossians chapter 3, Colossus po, chapter 3. 22. Colossians chapter 3, 22 hanggang 24. Chapter 3, 22 hanggang 24. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa, hindi naglilingkod kung may tumitingin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Mga lipin, right? But it can apply to us, right? May apply po ito sa atin. Yeah, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Yeah. Hindi naglilingkod kung may tumitingin, right? Yeah. Tumitingin na kaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Yeah. Whether the master look at or not, we have to do our best, right? Nakatingin man yung ating amo o hindi, kailangan natin gawin yung ating makakaya. Because we do work before God, not before man. Dahil ginagawa natin yung ating mga gawain sa harapan ng Panginoon at hindi sa harap ng tao. 24, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Right? Yeah. In the end, our Lord will give the reward, right? Sa kahulihan, ipapagkaloob ng Panginoon yung ating So gantimpala. when we live a Christian life before God, we can have a reward, right? Kaya kung mabubuhay tayo sa harapan ng Panginoon, tayo ay tatanggap ng gantimpala. Today, right? Maybe some of you have a difficulty situation to come Sunday sermon, Ngayong araw din po, marahil yung iba sa inyo ay may kahirapan na makadalo ngayong Sunday sermon. but you overcome, you attend. Pero napagtagumpayan nyo at kayo ay nakadalo. Yeah. Our Lord know, right? Nalaman ito ng ating Panginoon. He will repay, right? Susuklian niya ito. He will provide the reward, right? Maglalaan siya ng gantimpala. So let's suppose you come today because of somebody. Pero ipagpalagay natin na pumunta kayo ngayong araw dahil sa isang tao. Originally, you don't want to come, Sa katunayan, ayaw nyo naman talagang pumunta. but somebody, let's go, please go. Pero may ibang tao na pinipilit kayo, punta kayo. To please somebody, you come today. Kaya upang bigyang lugod yung ibang tao, pumunta kayo ngayong araw. Walang ganti pala. Tama? Walang ganti pala. God look at your heart, right? Nakatingin yung Diyos sa inyong puso. So we shouldn't live a Christian life to be seen by somebody. Kaya dapat na hindi tayo mabuhay sa ating buhay Kristiyano upang makita ng ibang tao. There is just one story. Meron pong isang kwento. One day, one Christian went to heaven. Isang araw, may isang Kristiyanong nagtungo sa langit. And he went to one restaurant At pumunta siya sa isang restaurant to eat food. para kumain. When he entered the restaurant, maraming anghel served him. Pagpasok niya doon sa restaurant, maraming anghel yung naglingkod sa kanya. Maraming masarap pagkain. So, Inihanda yung maraming masasarap na pagkain. masaya, right? But he look at one elder before in the church, elder. Pero may nakita siyang isang matanda noon sa church. Elder is right, very the what do you call? In church, right? Very long, got the salvation, did many works for the church.
Yung matatanda po sa iglesia, sila po yung matatagal na sa church, gumagawa ng maraming gawa para sa church. That's why he expect more mas maraming anghel will serve the elder. Kaya inasahan niya na mas maraming anghel yung maglilingkod sa kanya. He will have a more masarap pagkain. Magkakaroon siya ng mas maraming masasarap na pagkain. But he was surprised Pero siya ay nagulat. because the elder was doing serving other people. Pero nagulat siya dahil nakita niya na yung matanda ay naglilingkod sa ibang tao. The serving the food. Naghahain siya ng mga pagkain. That's why the Christian wanted to know, what about the pastor, our church pastor? Kaya gustong malaman ng Kristiyano, paano naman yung aming pastor sa church? What will we do in heaven? Ano yung kanyang ginagawa sa langit? Then he heard, your pastor went out to deliver the food. At narinig niya na yung pastor mo lumabas para mag-deliver ng pagkain. Naintindihan? Anong situation? It looks, it means, in this world, right, the pastor, right, did many works for the Lord, right? Ibig sabihin, dito po sa mundo, yung pastor ay mukhang gumawa ng maraming gawa para sa Panginoon. But he did many works to be seen by other. Pero ginawa niya yung maraming gawa para makita ng ibang tao. That's why when he go to heaven, walang kandipala. Kaya nung dumating siya doon sa langit, walang gantimpala. He became delivery in heaven, deliver outside always. Naging taga-deliver na lang siya doon sa langit. Nobody serve him, right? Walang sino mang naglilingkod sa kanya. Elder pareho, right? Gayun din po yung mga nakatatanda. This situation can happen. Yung ganitong kalagayan po ay pwedeng mangyari. The story give a great warning to me Yung kwento po ay nagbigay ng matinding babala sa akin. because I am pastor also. Dahil ako rin po isang pastor. That's why because my situation, my position, I have to always stand before many brothers and sisters. Yung katayuan ko, kailangan kong palaging tumayo sa harapan ng maraming brothers at sisters. That's why I also can be tempted. Kaya pwede rin ako matukso. I live a Christian life to be seen by brothers and sisters. Pwede ako mabuhay sa aking buhay Kristiyano upang makita ng mga brothers at sisters. That's why I also try my best to remind. Kaya ginagawa ko rin yung aking makakaya upang mapaalalahanan. I try to do my ministry before God, not before brothers and sisters. Sinusubukan kong gawin yung aking ministeryo sa harapan ng Panginoon at hindi sa harapan ng brothers at sisters. Then I will not lose a reward. Upang hindi mawala sa akin ang gantimpala. So we also need to check ourselves. Kaya kailangan din nating suriin yung ating sarili. Balikan natin unang Korinto chapter 9. Balikan natin unang Korinto chapter 9, 25. 29. Ang bawat nakipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ang kawalan ng pagpipigil sa sarili ay maaaring magdulot ng pagkawala ng gantimpala. Dapat nating higit na pigilan ang makamundong pagnanasa. Kapag hindi tayo nagpipigil, ang ating puso ay madaling mahulog sa mga bagay ng salibutan. Tama ba? Halimbawa sa Biblia, right? We already learned last time. Si Demas ay umalis patungong Thessalonica dahil inibig niya ang salibutan. Masasabi natin nawalan siya ng maraming gantimpala, right? Originally, he was the fellow worker of a pastor for the gospel.
Sa katunayan, siya ay kamanggagawa ni Apostol Pablo para sa Ebanghelyo. Right? He had a great chance to receive a great reward. Right? Meron siyang malaking pagkakataon na tumanggap ng malaking gantimpala. But he loved this world. Pero inibig niya ang sanlibutan. He left Paul, Apostle. Iniwan niya si Apostol Pablo. He couldn't abide in church until the end. Hindi siya nakapanatili sa church hanggang sa huli. He lost a lot of gantimpala, right? Kaya nawala sa kanya yung lahat ng gantimpala. Masasabi natin ito ay panahon kung saan hindi madaling panatilihin ang pananampalataya hanggang wakas. Because there are many temptation over this world, right? Dahil maraming tukso sa sanlibutan ito. Kapag pinanatili natin ang ating pananampalataya hanggang wakas sa pamagitan ng pagpipigil sa sarili, hindi tayo mawawalan ng gantimpala. Minsan ay pinipigilin din natin ang ating sarili sa pagkain ng mga pagkain gusto natin para sa ating kalusugan. Tama po ba? Especially when you have some disease, right? You avoid some food to protect your body, right? Lalo higit kung meron kayong mga karamdaman, umiiwas kayo sa mga bawal na pagkain para protektahan yung sarili niyo. Even though you want to eat, right? You avoid, right? Kahit na gustong-gusto nyo kainin, You do iniiwasan nyo. self-control, right? Ginagawa nyo yung pagpipigil sa sarili. For your physical body, you do, right? Ginagawa nyo ito para sa inyong physical na katawan. Kahit ang mga atleta sa salibutan na hindi ligtas ay nagsasanay ng pagpipigil upang makamit ng gantimpala. Right? Yeah. But it's a perishable crown, right? They want to get the perishable crown in this world, right? Gusto lang tumanggap ng koronang may pagkasira sa sanlibutan ito. They do their best, right? Ginagawa nila yung kanilang makakaya. Yeah. Gaano pa kaya tayo dapat magsikap sa pagpipili upang makamtan ng gantimpalang mula sa Diyos. Right? We have to do more self-control Kailangan nating higit na gawin yung pagpipigil sa sarili to get the eternal reward, right? upang tanggapin yung walang hanggang gantimpala. Pag-isipan natin paraan upang makamtan ng dakilang gantimpala. Yeah. Balikan natin unang Korinto chapter 9, 24. 24, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Unit, isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa kayong paraan upang iyon ay inyong mapagwakian. Right? Kaya tumakbo kayo. Ang pagtakbo ay nangangahulugan, hindi pagtigil. Tayo rin ay walang panahon upang magpahinga ng walang kabuluhan. Dahil malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon, lalo tayong dapat magsikap at tumakbo ng mas masigasig. Kailangan mas masigasig. Maring sabi na si Moses ay masipang na tumakbo sa kanyang buhay upang makamtan ang gantimpala mula sa Diyos. Okay po, buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 11. 24 hanggang 26. Hebreo chapter 11, 24 hanggang 26. Also, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Yeah. Pinili ni Moses na magdusa kasama ang bayan ng Diyos
sa pangitan ng pananampalataya, mayroon siyang dalawang pagpipilian, ang landas ng pagdurusa o ang kaligayahan ng kasalanan. Right? Dalawang pagpipilian. Sa pananampalataya, malugod niyang pinili ang landas ng pagdurusa. Right? Landas ng pagdurusa. Ang kanyang pagdurusa ay may halaga sapagkat ito ay kasama ng bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos. Tayo rin, matapos tayong maligtas, ay dapat pumili na magdusa kasama ang katawan ni Kristo, ang iglesyang kasama natin ang Panginoon. Right? Yeah. Maybe eternity, right? You are together, you go together with the church, our church. Marahil hindi madali sa inyo na pumunta sa ating church. Because we suffer a lot of oppression. Dahil dumaranas tayo ng maraming We kahirapan. have to do a lot of sacrifice for the gospel. Kailangan natin gumawa ng maraming sakripisyo para sa Ebanghelyo. Hindi madali, right? Yeah. Kung hindi ang pamumuhay sa mundong ito ay pagpili ng kaligayahan ng kasalanan. Verse 26, right? Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ng gantimpala. Habang pinangunahan ni Moses ang bayan ng Diyos, patungong Kanaan, siya ay dumaan sa maraming paghihirap at pagsubok. Ngunit itinuring niyang higit na mahalagang gantimpalang mula sa Diyos kaysa sa lahat ng kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang paningin niya ay nakatuon sa gantimpalang ipinangako. May pananampalataya siya sa walang hanggang gantimpala. Okay? Naniniwala siya na kung siya ay magdurusa kasama ng bayan ng Diyos at magtitis ng kahihiyan alang-alang kay Kristo ay tatanggap siya ng kaluwalhatiang hindi may hahambing sa kayamanan ng salibutan. Kayamanan ng salibutan. Yeah. Moses, right, showed the example to us, right? Ipinakita sa atin ni Moises ang halimbawa. That's why maybe he got the great reward. Kaya marahil tumanggap siya ng malaking gantimpala. At ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos ay pamumuhay na tumatanggap ng gantimpala. Yeah, buksan mo ang Biblia, Awit 19. Awit 19. Verse 11, Awit 19:11. Okay, Awit 19:11. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Bukod dito'y binalaan ng iyong lingkod sa pamamagitan nila, sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. Pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala, right? Dakilang gantimpala. Yeah. Kahit gaano karaming salita ng Diyos ang ating marinig, kung hindi natin ito isasagawa, wala itong kabuluhan. Tama po ba? We listen to many sermon, right? Nakikinig tayo sa maraming sermon. Why we listen to the Word of God? Bakit tayo nakikinig sa salita ng Diyos? To have a knowledge of the Bible? Para magkaroon ba ng kaalaman sa Biblia? Of course, we need to have the knowledge of the Bible. Siyempre, kailangan natin magkaroon ng kaalaman sa Biblia. But the more important thing, we learn the Word of God to obey. Pero yung mahalagang bagay, pinag-aaralan natin yung salita, yung Biblia, upang sundin. That's why I remind again our slogan this year, obedience. Kaya papaalala ko pong muli yung slogan natin sa taong ito, obedience. After you listen to the Word of God, how much you practice the Word of God? Pagkatapos yung mapakinggan yung salita ng Diyos, gaano nyo sinasana yung salita ng Diyos? How much do you obey to the Word of God? Gaano nyo sinusunod yung salita ng Diyos?
Ang araw-araw na pamumuhay ayon sa salita ng Diyos ay nag-ipon ng kantimpala sa langit. Awit 119, buksan mo ang Biblia, awit 119, 56, 56, 56, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ng mga tutunin mo. Ang mga tutunin mo, ito ay salita ng Diyos. Tama po ba? Ito ang tinamo ko. All things that we have in this world, right? It's not mine. Lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito, hindi ito sa akin. You have a money, Meron kang pera, you have a house. meron kang bahay. Actually, it's not yours. Sa katunayan, hindi yan sa'yo. Because when you die, you cannot bring, right? Dahil kapag namatay ka, hindi mo yan madadala. But one thing you can bring. Pero isang bagay yung madadala mo. What? Ano po? Yeah. Your obedience. Yung pagsunod mo. You obey to the word of God, it remain. Kung sumunod ka sa salita ng Diyos, ito ay Yeah. It's mananatili. a real your possession, Ito po yung iyong pagmamayari. right? Ito ang tinamo ko, right? Kantimpala. Ito ay kantimpala, right? At ang buhay na tumatanggap ng pag-usik alang-alang sa Panginoon ay nauwi sa kantimpala. Buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. 11 and 12. Matthew 5, 11 and 12. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapalad kayo kapag kayo ay inilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sinabi ni Jesus, verse 11, right? Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, right? 12, magala kayo, bakit? Sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Right? Malaki ang gantimpala. Ang pag-usik alang-alang sa Panginoon ay maaaring dahil sa pangangaral ng kanyang ebanghelyo at dahil sa pamumuhay ng may kabanalan. Saan po ba? If your Christian life compromise this world, you don't have any persecution. Kung yung pamumuhay Kristiyano mo ay nakikisama sa mundong ito, wala kang tatanggaping pag-uusig. But you try to preach the gospel. Pero subukan mong ipangaral ng You ebanghelyo. try to live a more holy life. Subukan mong mabuhay ng may kabanalan. You will suffer persecution. Magdurusa ka ng pag-uusig. But it's the way you can get the great reward. Pero ito yung paraan para tumanggap ka ng malaking gantimpala. At ang pamumuhay na umiibig sa mga kaaway ay nauwi sa gantimpala mula sa Diyos. Matthew chapter 5, same chapter, 44. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga ang umuusig sa inyo. Sinabi ni Jesus, right? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Madali o mahirap? Mahirap, right? But sinabi ni Jesus. Verse 46 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? Kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo. Ito ay madali, right? Madali? Ngunit, walang gantimpala. But if you can love your enemy, it can be great reward, right? Pero kung iibigin mo ang iyong kaaway, ito ay may malaking gantimpala. Even it's not easy, right? Through the love of the Lord, we can still love our enemy, right?
Kahit na hindi ito madali, sa pamamagitan ng pag-ibig sa atin ng Panginoon, magagawa nating ibigin yung ating kaaway. More difficult thing, when we practice more difficult thing, we have a more great reward. We have a great reward. Kung sasanayin natin yung mga mas mahihirap na bagay, tayo ay tatanggap ng higit na gantimpala. At ang buhay na naglilingkod sa mga kapatid sa pananampalataya ay nauwi sa gantimpala mula sa Diyos. Buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 10. 41. Matthew chapter 10, 41. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. Ang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. Tumatanggap, it means you serve the prophet. Ibig sabihin, pinaglilingkuran niyo yung propeta. If you serve the prophet, you will receive same reward of the prophet, right? Kung maglilingkod ka sa isang propeta, tatanggap ka ng parehong gantimpala ng isang propeta. Yeah. How great, right? Gaano ito kadakila? So if you serve the brothers and sisters, of course, you will have a great reward. Kaya kung paglilingkuran mo ang mga brothers at sisters, syempre tatanggap ka ng gantimpala. Sapagkat ang anumang ginawa natin sa isang taong ligtas ay itinuturing na ginawa natin para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Matthew 25. Buksan mo ang Biblia. Matthew 25. 35 hanggang 40. 35 hanggang 40. Matthew 25. 35 hanggang 40. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain, ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin? O uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? Uhubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Verse 40, right? Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamali sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Sa akin ninyo ginawa, right? That's why, if you serve the brothers and sisters, our Lord, will not forget your great reward, right? Kaya kung paglilingkuran mo yung mga brothers at sisters, hindi kakalimutan ng Panginoon ng iyong gantimpala. Don't forget, right? Serving the brothers and sisters is the same. Serving our Lord, right? Kaya huwag mong kalimutan, yung paglilingkod sa mga brothers at sisters ay pareho sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pamagitan ng pakikibahagi bilang mga kamanggagawa sa mission sa Pilipinas, tayo ay tatanggap ng dakilang gantimpala mula sa Diyos. Right? It's amazing grace. Ito ay kamanghamanghang biyaya. We can participate in the mission of a Philippines. Na maaari tayong makibahagi para sa misyon ng Pilipinas As a fellow worker, right? bilang mga kamanggagawa. That's why we can have a great reward, right? Kaya magkakaroon tayo ng malaking gantimpala. At ang pagpapanatili ng kalinisan at pananampalataya hanggang wakas ay nauuwi sa dakilang gantimpala. If we look at the Revelation, it says about the 144,000 Jews who got the salvation. Kung titingnan po natin sa Apokalipsis, meron doon 144,000 na mga Hudyong tatanggap ng kaligtasan. Revelation chapter 7, I mentioned the 144,000 Jew
will get the salvation during 7-year tribulation. Sinabi po sa Apocalypse chapter 7, yung 144,000 na mga Hudyong tatanggap ng kaligtasan sa panahon ng 7 taong kapighatian. But yeah, all them will die Pero lahat sila ay mamamatay because Antichrist will persecute them, kill them. dahil uusigin sila ni Antikristo at papatayin. But until death, they kept their faith. Pero hanggang kamatayan, papanatilihin nila yung kanilang pananampalataya. They didn't compromise with the Antichrist. Hindi sila makikisama kay Antikristo. Revelation chapter 14, buksan mo ang Biblia, Apocalypse chapter 14. 14, verse 3 and 4. 3 and 4. Chapter 14, 3 and 4, basahin po natin ng sabay-sabay. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. Walang sino mang natuto ng awit na iyon kundi ang 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y malilinis. Ang mga ito'y ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang mga ito'y ang tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Verse 4, right? Hindi tinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y malinis. Sila'y malinis, right? Ang 144,000 na Hudyo ay hindi sumuko sa Antikristo kundi nanatiling tapat sa pananampalataya. Sila ay naging mga martyr na tumanggap ng dakilang gantimpala sa harapan ng Diyos. Chapter 14:12, chapter 14:12, 12 and 13. 12 and 13, basahin po natin ng sabay-sabay. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos, at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. The verse 12, right? Sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawang ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Right? Kaya, verse 13, the end of verse 13, ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Right? It means our Lord will allow great reward to them. Ibig sabihin, ipapahintulot ng Diyos yung malaking gantimpala para sa kanila. That's why, if we can die for the Lord, it is called, right? Martyr. Kaya kung tayo ay mamamatay para sa Panginoon, ito ay tatawaging martir. There were many martyr in the early church, right? Nagkaroon po ng maraming mga martir sa mga naunang iglesia. They will have a great reward, right? Kaya meron silang malaking gantimpala. Because they sacrifice their life for the Lord. Dahil sinakripisyo nila yung kanilang buhay para sa Panginoon. Yeah. But God will allow becoming martyr to anybody. Pero hindi ipagkakaloob ng Diyos yung pagiging martir sa kanino man. Some Christian, they don't live a good Christian life, May mga Kristiyano, ay hindi sila nabuhay na mabuting buhay but Kristiyano. they say, I will become martyr. Pero sinasabi nila, ako ay magiging martir. Will God allow becoming martyr? Ipagkakaloob ba ng Diyos yung pagiging martir? The one who live for the Lord can be a martyr. Ang siyang nabuhay para sa Panginoon ay magiging martir. And nobody, it's not possible. Anybody can be a martyr. Kaya imposible na sino man ay pwedeng maging martir. Because of the becoming martyr, it's a great glory before the Lord. Dahil yung pagiging martir ay malaking kaluwalhatian sa harapan ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang matinding kapighatian sa mga Kristiyano sa huling panahon ay upang sila'y tumanggap ng mas dakilang gantimpala. Maybe it's possible we can have a more great tribulation in the future. At marahil, mas magkakaroon tayo ng matitinding kapighatian sa hinaharap. We experienced the pandemic, right?
Di ba po naranasan natin nung nakaraang pandemya? We don't know what will happen in the future. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Why God allow this kind of situation? Bakit ipinahintulot ng Diyos yung ganitong uri ng kalagayan? Because God wants to give a more great reward. Dahil nais ng Diyos na magbigay ng higit pang gantimpala. Yeah. At ang pangangaralang ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa at pag-akay sa kanila sa Panginoon ay ang pinakamataas na pagtungo sa dakilang gantimpala. Buksan mo ang Biblia, Daniel chapter 12. Daniel 12 verse 3. Daniel 12 verse 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanpaman. Ang mga nagpabalik ng marami sa katuwiran. When we preach the gospel, they got the salvation. Kapag ipinangaral natin ang ebanghelyo, sila ay nagkakaroon ng kaligtasan. It is the turn many to righteousness. Ito po yung pagpapabalik ng marami sa katuwiran. Ay parang mga bituin magpakailang paman. What do you mean? Yeah. Their reward. Yeah. It says about eternal reward in heaven. Sinasabi po dito yung tungkol sa walang hanggang gantimpala doon sa langit. Yeah. Bakit tayo tatanggap ng mas dakilang gantimpala? When we evangelize the lost soul. Kapag nag-evangelize tayo ng mga ligaw na kaluluwa. Sapagkat ang isang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa buong salibutan. Apo ba? At ang pag-akay sa isang kaluluwa kay Kristo ay lubos na nakalulugod sa Diyos. It's the best way, right? We can please the Lord. Ito po yung magandang paraan para mabigyang lugod ang Panginoon. Yeah. Habang pinalalawag natin ang saklaw ng pangangaralang ebanghelyo, lalong lumalaki ang gantimpalang matatanggap natin mula sa Diyos. By God's grace, we can also expand our territory over the gospel. Dahil sa biyaya ng Diyos, nagagawa nating mapalawak yung ating nasasakupan. Last year we preached the gospel to Santa Rita, Samar. Nakaraang taon, ipinangaral natin ang ebanghelyo sa Santa Rita, Samar. And last month we also could preach the gospel in Ternate. At nakaraang buwan, nagawa nating ipangaral ng ebanghelyo sa Ternate. Right? Yeah. But Santa Rita Mission Brand, Ternate Mission Brand, still very weak. Pero yung Santa Rita Mission Branch at Ternate Mission Branch ay may hina pa. It's really not easy. They continue the gathering. Kaya hindi madali para sa kanilang magpatuloy sa mga That's why pagtitipon. we need more our prayer and support to them. Kaya kailangan nila ng ating higit na panalangin at suporta. Yeah. But it's the way we can participate in the works of God, right? Kaya ito po yung paraan upang makibahagi tayo sa gawa ng Panginoon. God will allow more great reward. Ipagkakaloob ng Diyos yung maraming gantimpala. Kaya ang walang hanggang gantimpala ang dapat maging ating layunin. Si Apostol Pablo ay ginawang gantimpala ang layunin ng kanyang buhay. Philippians chapter 3, Filipos po, chapter 3. we learn a little more. Chapter 3 verse 14. Philippians chapter 3:14. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Yeah. Nagpapatuloy ako, sinabi ni Apostol Pablo, right? Tungo sa mitin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus, right? It was his goal in his life. Ito yung kanyang layunin sa kanyang buhay. Ano ang ating layunin bilang mga Kristiyano? Ang ating tunay na pamutol o target ay ang walang hanggang gantimpala na inihanda ng Diyos. Kapag malinaw ang ating layunin, mas nagiging masigasig tayo sa pamumuhay ng mga pananampalataya. Kapag nakikita na ang finish line sa marathon, mas nagsisikap tayong tumakbo. Tapo ba? Kapag
tanaw mo na ang tuktong ng bundok habang umaakyat, nakakakuha ka ulin ng lakas para ipagpatuloy ang pag-akyat. You have experience, right? Naranasan niyo po ba? When you see the top, you have a strength, more strength, right? Kapag nakita niyo na yung tuktok, nagkakaroon kayo ng higit na lakas. Sa panahon natin na ngayon, masasabi natin malapit na tayo sa finish line at sa tutong ng bundok, right? Malapit. That's why we have to live for the eternal reward. Kaya kailangan nating mabuhay para sa walang hanggang gantimpala. Dahil ang ating gantimpala ay tiyak. Tiyak. The huling verse, buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 11, 18. Kaikan chapter 11, 18. 18, basahin po natin ng sabay-sabay. Napapala ng masama ay madayang kabayaran, ngunit ang nag-aasik ng katuwiran ay tiyak na gantimpala ang kakamtan. Yeah. Tiyak. Right? Tiyak. Ating gantimpala. Tiyak. That's why we can live for the eternal reward. Kaya pwede tayong mabuhay para sa walang hanggang gantimpala. Po, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at pagpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin na ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Nananalangin tayo para sa Youth Bible Camp ngayong buwan at sa Grand Bible Seminar sa susunod na buwan. Panginoon, akayin mo po ang maraming nawawalang kaluluwa at isakatuparan mo ang gawain ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.